Hey guys, magandang araw po sa inyo lahat. At mapagpalang araw sa lahat ng mga viewers and listeners natin, of course, dito sa Marzano TV 2.0. At the same time guys, at ngayong araw po ay meron tayong podcast, syempre with my wife, no? Kasama natin siya at itatopic namin guys yung mga reaction ng mga viewers about dito sa Mikris. Actually, maraming mga komento, ano? Kasi sinasabi nila na pwede itong maging number 1 na love team di sa Kalingap. Yung iba naman ay sinasabi nila hindi mapapasama sa Big Four. So, iba-ibang mga opinion. Pero tayo naman ay mag-react tayo dun sa reaction video natin. Sa mga ginawa natin reaction video sa Mikris, no? Mikoy and Krista. At ito po ay yung mga opinion po namin, no, sarili po namin opinion, di po namin pinipilit yon. So nasa inyo po yung kung sino paniniwalaan nyo. So we're going to discuss, no, through our podcast, no, dito sa Marzano TV 2.0. At syempre, bababitain ko na muna yung asawa ko. Syempre, sige. Hi everyone. So good evening. I think it's walang audio. Gabi na. Okay, sige. Tuloy. Ayan, okay na ako. Ayan, good evening. Hello. So, we're just going to read comments. So, magre-react lang kami based on comments. And, namin yan, sariling opinion. So, please bear with us. Oo, no. At, napanood mo na yung latest nung sa Mikris. Oo, di ba? Pinili ni... I'm not sure kung pinili. Pinili na. Pinili niya. Pinili, yeah. Pinili niya si Krista. Kasi mas nakita ko kay Mikoy, masaya siya pag yun yung itatandem nila. Oo. Yun din yung napansin ko eh. Mas masaya siya yun, no? Although si Eden, okay naman siya. Kaya lang talagang makikita mo kay Mikoy, mas palagay siya. I don't know, no? Palagay siya kay Krista. Kasi, ano sabi mo dun? Oo. Hindi naman kasi sila artista eh. So, ang hirap pag-fake ng feelings. Oo, yung isa pa, oo. Kasi pag artista ka kasi, uma-acting ka eh. Kahit di mo type yun, or something na parang, not the word type ha, so don't get me wrong. So parang kahit di mo siya gustong kasama, magkaaway pala kayo behind the scene, pero pag artista ka kasi, kaya mong dalhin yun. Pero kasi sila, mga natural na tao lang to eh. Oo, yun so, yung... Hindi nila kailangan talaga umacting eh. Oo, yun yung, yun din yung naiisip ko eh, no? Na hindi sila talagang mga artista. Although si Mikoy, naging part siya ng That's Entertainment, ng GMA. Pero still, starstruck ba? Sorry. Ang tagal na. Oo. Hanggang panahon mo pa yung That's Entertainment. I mean, starstruck pala. Sorry, So, starstruck. So, meaning, pero si Krista, di ba? Ano rin, di naman si Krista, di naman siya artista. Yeah, wala silang professional, kasi when you say artista, it's either a talent or professional training to be an actor, di ba? So, wala silang ganun type of, more on the vlogging lang. So, makikita mo kasi, nung nag-enjoy naman si Mikoy with Eden, pero mas nag-enjoy siya nung nakiklik sila, in the word, nakiklik. Parang mas, meron silang connection. Oo nga tsaka sinasabi nga nila para daw Julina tsaka Marvin Agustin, ano masabi mo doon? Oo, kasi ganun din naman 'di ba si Julina marunong. Oo nga Yeah. Oo, so talagang talagang kahit nga ako nagulat ako kasi yung last reaction video ko. O titignan mo, ang daming comment. Nagulat ako, daming nag-comment. Oo, 'di ba? Parang di mo na-expect na panoorin din nila kasi akala ko kasi parang pinipili nila si Eden eh. Oo, tapos, marami. Medyo bias pa sila kay Eden that time. Maraming bias kasi nauna ata si Eden eh. So sila. So parang yung mga talagang solid Kalingap viewers, si Eden yung gusto nila kasi yun yung nakita na nila. Actually, yung iba, napansin ko, hindi sila masyadong nagko-comment kasi nangangapa pa siguro. Kasi nangangapa pa ibang mga Mikris. Pero nung pumili na si Miko, biglang naglabasan lahat ng komento sa Mikris. Oo, para kasing may doubt sa isip nila na kasi nga concerned sila sa age masyado. Oo, sa age, oo. Like, alam mo yun, masyado silang concerned sa age, which is wala namang mangyayaring I mean, forever na ba to? Hindi naman, di ba?
Tsaka iba kasi advance parang nasa isip nila magiging magjowa. Parang ang nasa isip nila medyo advanced. Mali siya kasi. Mama, medyo ano lang tayo, may mali siya lang. May mali so, siya. kung isipin mo kung kantahan and content lang naman ang usapan, lead muna tayo. So, regarding the future, whatever holds the future, hindi natin masasabi yun. And I'm sure kasi nandiyan naman sila Kalinga Prab. So, sila naman mag-guide na huwag nyo munang yan kasi bata pa yan, gano'n, more on the barkada type lang sila, friend lang. Okay. Tsaka part ultimo sinabi ni Kalinga Prab, for entertainment lang talaga. Oo. Talagang entertainment na So anyway, try natin magbasa ng mga comments sa last video reactions natin, no? So try mong basahin to kay unahin natin si Josa Banal, tama ba? Josa na Banal pa. Medyo righteous. Oo, pero tingnan natin comment niya. Kung napaka-righteous pa, tingnan natin. Hindi, syempre. Sabi ni Diyos sa Banal, paano di lalakas ang charisma niya? Talaga namang magaling siya. Yeah, totoo yun. Oy, agree ako dyan. Kahit sa mga sagot niya, kahit sa mga sagot niya, perfect siya. Mabilis siya mag-isip Yung parang pag may sinabi yung isa, magkiklik agad yung utak na alam niya sabihin. Ganun dating sa okay. Tapos, di mo siya akalain na bata pa, which is, I think so, naakala ko nga nasa 16. Ako rin eh. Diba? Kasi talagang napaka-mature niya, bilis niya sumagot. Matalino din siya, no? Yeah, sanay siya sa tao, which is very good for vlogging and camera idea. Kasi ang hirap naman i-vlog nung, alam mo yan, parang, shy ako, ayoko na, di ba? Oo, parang yan, shy ako. Napakahirap kaya ng i-vlog nung mahiyain. Isa tuturuan mo pa kung ano sasabihin. Ang hirap yun. Oo, and then, sabi pa niya, isipin mo na lang ang mga gagawin niya sa bundok, alagaan ng mga baboy niya at hindi niya ikinakahiya. Yes, oo. Kasi kami noon sa titirahan namin, ang likod namin, squatter May nag-aalaga ng baboy to. Sobrang baho talaga ng tain ng baboy. Oo. Meron pala akong di nabasa, sabi pala dito. Napaka-matured niya, kaya pala sinabing baboy. Kasi napaka-matured niya and very responsible. For me naman, lahat ng nakita kong Kalingap Angels is very responsible. Yeah, agree ako dyan, oo. Lahat sila responsible kasi I don't think so maging qualified sila kung mga pariwara sila. Yeah, isa pa yan. At the same time, si Eden responsible kasi matalinong estudyante rin. Yeah. So parang lahat sila qualified for being responsible. Yeah. Kasi kung pipili ka ng beneficiary, dapat yung tipong mapagkakatiwalaan mo at saka hindi sasayang yung opportunity. Yeah, yung tipong tutulungan mo later on lalayas at gagawa diba? Parang na iba ng landas. So I think so na yan, medyo sila sa part na yun. I think lahat naman sila responsible. Sabi niya, isipin mo na lang. Sabi niya, isipin mo na lang mga gawain niya sa bundok, alagaan ng mga baboy niya at biik niya. Hindi niya ikinahiya. Grabe. Teka lang, ba't parang putol to, no? Yung natin. Para, Ayan, ito. Ayan, tuloy mo. Mahaba yung comment niya. Oo nga kaya pala. Nag-paragraph si ma'am. Okay, di tulad ng iba, mahihiya sa ginagawa niya. Siya hindi. Totoo siya. Okay, yun. May kasunod pa. May kasunod pa ba to? Mahaba ang hira. Ayan. Nasya na guys, Oo, hindi. Anyway. Basta, basically, ang bottom line ni ma'am is responsible, nakakatawa, may charisma, at siya, pwedeng-pwede siya sa camera. Ayan, tataanin natin. Anin ko na lang. Ayan. Nakikita mo na? Ayan, medyo naglo-load lang. Medyo blurred. Sige. Nag-blurred siya nung... magbabasa. Sabi niya, isipin mo na lang mga gawain niya sa bundok, alagaan ng mga baboy niya, at biik, hindi niya kinahiya ang ginagawa niya. Di tulad ng iba, maihiya. Totoo naman yun. Yeah, mahirap talaga ng hayop. Ako, kahit nga may, alam mo yun, kahit aso nga, pag di ka sanay, ang hirap Oo, napakahirap nun in fairness Especially mga farm animals. Kailangan maalaga ka dyan. Oo. So, doon ako nabilib din kay Krista. Talagang sobrang maalaga talaga siya. No? At sige, isa pa. Nababasa mo na. Ayan, nababasa ko na. So, dito tayo kay Bobby, electric conversion. Ako dati number 1 love team ko is si Jomcar. Second ang Edsy, pero lumabas sila Mikoy ngayon. Ang palagay ko, number 1 na si Chris. Wow, may number 1 na siya.
nakailang ulit kung pinanood, hindi nakakasawa. Sana everyday may upload sila. I love watching them. Grabe. Sabi. Gusto ko yung comment niya, I love watching them. Grabe. Ganon yan eh. O parang, grabe. Iba yung niya, expression niya, no? Kung nakakapagsalita lang words eh, na makikita mo yung expression. Pero kasi sa kanya, number 1 Tsaka gusto niya everyday may upload Ganon katindi. Oo. Although, kasi nga, na-feel niya yung parang masaya. Ay, oo. Totoo. Masaya kasi yung nila, yung idea, yung kasi nga may kanta, tapos basta tsaka si Chris na napansin ko, lagi siyang smiling face. Yun yung napansin ko. Smiling face si doon si Krista. Di ba, no? Oo. Smiling face si Krista. So, nilalapit yung mukha ko para mabasa ko. Tapos, marunong siyang sumagot. Mahirap kasi yan eh. Yung impromptu na sasabihin. Tapos, on the spot, pag hindi mo alam, hindi ka naman marunong umakting. Di ba? Parang ang dating sa akin, simpleng instructions lang, nasusunod na gagawa niya eh. Tama. Ayan, dito na tayo kay, next comment na ba, or ano? Ano na? Sige, tuloy mo lang. O yan, nakailang panood na ako ng video ni Kristen at Michael at di nakakasawa. O, di ba? Di talaga nakakasawa. Actually, yung ginawa nating reaction video, nag-challenge pa tayo, di ba? Kasi nga nakakatawa siya eh. Ang hirap nung, kinikilig lang tayo, pero wala naman sa atin yun eh. I mean, wala namang mali siya yun, di ba? Kilig lang. Oo, iba kasi binibigyan nila ng mali siya. To that, meron nga nag-comment, tinikman lang daw si Eden. Tapos naghanap ng mas malasa. So, parang... Ano yun? Adobo, tapos mechado, gano'n. Oo, parang... Pagkain. So, parang nakakatawa lang, di ba? Di ba? Para sa akin yung may mali siya. Yun nga eh, talagang may mali siya lang yung iba. Doon ako nalulungkot. Ewan ko bakit ganun yung ibang mga viewers. Mali siya kasi. I mean, siguro maybe they are comparing din sa mga past love team na nagkakatuluyan. Oo. Kasi kasi iba automatic sa kanila. Pag nag-love team, magkakatuluyan. Hindi naman nangyari ganun. Hindi naman 100% nangyaring ganun eh. Oo. So guys, don't expect too much kasi syempre pressure din yan sa kanila, especially sa mga love team. They're just enjoying the moment. Diba? Same with Krista and Nick. So let them enjoy. Yun nga eh. So kailangan talaga nilang i-enjoy lang, di ba? So i-enjoy nila tapos i-enjoy natin. So dalawa tayo nag-enjoy. Yun nga eh. So nakakaano lang. So anyway, try pa natin magbasa pa ng iba. Ito, may sinabi pa si Sige, basa ka lang. Si Ana Jimina. Sige, ito na lang si Ana Jimina. Yan, tama. Malakas talaga yan. Kasi maraming Jomcar, Edsy, Dungeon na may kiss din. Plus, iba pang viewers na walang sumusuporta na, kumbaga, nagsanib pwersa kaya malakas. Diba? May punto si Ana Jimina dun sa sinabi niya. Meron siyang punto dun na na malakas talaga. No, kasi nagsama-sama nga, isa nga, Jomcar siya. Ang number 1 niya, Jomcar, Edsy. Ngayon, ang number 1 niya sa kanya, si, Mick Chris. Di ba? So, parang, nabago yung nabago yung kanyang mga bias. Di ba? So, nabago yung bias niya. So, parang, nadagdagan yung mga, niya, pinapanood niya, tsaka nakaka-inspired na video. Pero for now kasi sariling opinion ng mga viewers. So for now, let's wait kasi halos bago pa talaga yung kanilang episode, mga serye. So kung kumbaga yung views kasi ng Jomcar, sila yung nangunguna, ang Edsy, ang Danjoy, pero let's see at iba pang mga love team. Pero for now, siyempre kanya-kanyang perspective, no, about dito sa pagtaas or kung magbubomba tong Mick Chris, pero sa akin naman may potential. Pero for now, yung kung data pag-uusapan, medyo mahirap pa, no? So let's see.
no? Okay, kaka-start lang. So, marami pang pwede mangyari. Pwede mangyari. And I'm sure, yung ibang love team, meron din silang mga kanya-kanyang I'm not pasabog. Oo. So, let's see guys, kasi ako, ayoko naman din na, pero although, syempre, Oo. opinion ng mga viewers yan, at, pero nakikita ko kasi, ganun yung, karamihan sa nako-comment kasi, ganun eh. Na, ano sila iba, may nasa ibang love team sila, pero lumilipat ganun nangyayari. So, let's see guys. Lumilipat no? Kumbaga, di ba lumilipat? Di ba lumilipat? Parang kanun comment niya, naging number one Jomar sa kanya, Jomcar. Second Edge, and then ngayon, may Chris ngayon, number one sa kanya, may Chris, no? So, tingnan natin. Oo, I mean, for me, meron ka pa rin parang first bias, di ba? Bias mo to. Oo, and then, dumating, natutuwa ka sa kanila. So, yeah. I mean, kahit favorite singer mo, tapos may another favorite ka na naman na bago. May another favorite ka ulit pag may bagong labas. Ang ganun lang yan. So, may punto ka naman doon. Oo nga. Basa pa tayo. Si Emily Apaga. Tingnan mo nga itong nababasa. Nababasa mo ba? Teka lang. Baba mo ko. Ayan. Sabi ni Emily, good morning daw. Watching from Hong Kong. Package deal talaga yan si Baby Krista. Maganda, mabait, masipag, matalino. At napakagaling niya kumanta. Grabe. Sobrang sayang panoorin. Nakakalis ng pagos at stress. I love ni Chris. Yeah. Basically, sorry. Napansin ko kasi dito yung ano yung sinasabi niya yung pagkanta talaga, no? Malaking factor ng pagkanta Yeah, kasi YouTube is supposed to entertain you, di ba? Yeah, true. Entertainment talaga. It's a way of, I mean, aside from other mga live stream, mga iba pa pang video. So ito kasi, ang daming content sa YouTube so dapat na-entertain ka or it gives you additional, di ba? Perspective. So, yeah. Nasa-serve niya yung purpose. Nasa-serve nila, Krista, yung purpose nung content nila. So, yung kumbaga, parang good vibes, entertainment, talaga nakuha ng, nakuha ng Mick Chris, di ba? So, that's why talagang, I think, may factor doon talaga yung good vibes talaga nandun. Oo, nakuha niya yung, bakit ba tayo nag-YouTube? Di ba? Entertainment. Either entertainment, gusto mong umiyak. So, more of like, gusto mong sumaya, mawala yung stress kasi mo. Ang social media kasi, stress reliever lang talaga yung pampalipas oras Diba? Pampalipas oras lang. Hindi naman yung tulad ng hanap buhay na kailangan tutuka mo 8 hours. Pero yan, pag may pagkakataon na may spare time ka, tsaka mo lang manonood ng YouTube, di ba? Ganun na naman yun Not unless ka na, retired ka. Pero still, pa rin siya, pampalipas oras pa rin siya kasi, di ba? Pastime. Oo, di ba? Kasi lalo na ngayon, we don't usually watch TV. Parang hindi na masyado uso yung TV. Oo. Wala tayo masyadong TV. So, YouTube na yung pinaka-source of entertainment natin. That's true. So, try natin, no? Shout po sa lahat mga taga Hong Kong dyan, yung mga supporters natin ng mga taga Hong Kong. Ayan, shout out sa mga taga Hong Kong. So, try natin na... Salamat sa, panonood nyo sa asawa ko. Diba? Salamat sa support, Opo, salamat po. At sige, basa tayo kay may isa pa. Si Ma'am Teresita. Oo. Sir Mars, Edsi po ako. Pero nagustuhan ko si Krista kasi mula nung pa po siya sa YouTube channel po ni Kalingap Tata, nasubaybayan ko na siya. Ang daming sinasalihan. Kaya sanay po siya sa mga pakikisama. Salamuha sa tao. So, maganda at mabait, mapagmahal na magulang. Kasi po si Sir Mars, wala siya pakialam sa kanya Ano to? Hindi ko naman yun. Teka lang, ano yun natin? Ayan, Ayan. Sige na po. Okay. Sige. So, mapagmahal na kasi po, Sir Mars, pakialam sa kanya hindi niya gagawin na mag-alaga ng baboy. So, parang, kung wala siyang pakialam sa parents niya, hindi siya mag-aalaga ng baboy. Ganda ng sinabi niya doon, Totoo yun, tumutulong kasi siya Pero ginagawa niya po yun dahil sa pagmamahal niya sa kanyang magulang. Malayo mararating ng batang ito na si Krista. Ganda ng observation ni Madam. Kasi actually, kung sarili mo lang iniisip mo, kung bata ka medyo gusto mo magpaganda, magpa-TikTok lang, iisipin mo yung itsura mo, nag-aalaga ka ng baboy.
Di ba? So, ako agree ako doon, di mo gagawin mag-alaga ng baboy kung hindi din para sa parents mo eh. Kasi, actually, ganyang edad, nung edad ko ganyan, gusto ko gumala eh. Magsumama sa mga barkada. Di ba, no? Nagagala ka pala, ha? Now I know. Hindi, I mean, syempre, bata ka, nandun pa rin yung... although, sinasama ko ng tatay ko sa construction noon, kasi medyo, noon. Pero, syempre, bata ka pa rin, gusto mo pa rin gumala, di ba? Pero siya talagang tutok atas sa pag-aalaga ng baboy. Kaibigan, makipagtropa. Kailangan mo din kasi yun. Tsaka, sabi nga niya, nanood siya ng mga video ni Kalingap Tata. Sumasali siya sa contest. So, alam ko na pala ko one time, sumali siya sa contest, yung mga ayaw nung nanay niya. Pero pag nananalo kasi siya, binibigay niya yung prize sa nanay niya. Oo. Tama yun. So, very responsible siya doon. Meaning, hindi naman siya kumanta sa sarili din niya eh. Kasi para din makatulong. Tsaka, kung nag-aaral siya, I think nag-aaral si Krista, di ba? Meron pa siyang panggastos. I mean, yung talent mo, ginagamit mo siya sa tama. Tsaka, matalino talaga siya, hindi siya mahihain. Tsaka at the same time, talagang parents niya yung nasa isip niya. Kasi pag nananalo daw siya, lahat ng pinalalunan niya, binibigay sa parents niya. So, talagang responsible talaga siya, Iniipon niya. Pati yung, napalad ko nung huli, kila Kalingap Rob, nagbigay ng pera. Sila, binigay din naman niya sa niya. Iniipon ata nila. Parang sabi niya, isi-save daw nila. Diba? At least bata pa lang naisip na mag-save. Yeah, which is good. So, try pa natin magbasa dito. Yeah, okay si Krista kasi in a way na at a young age, alam niya yung value ng money. Oo nga eh. Diba? Parang ito, pinaghirapan ko, hindi dapat ito masayang. I think lahat ng mga Kalingap Angels naman. Oo, kaya lang talagang nagkakatalo na lang talaga yan sa dating nung, alam mo yun, sa camera. Oo, ang dami kasi nila eh. So isipin mo, depende sa catch ng viewers. Kasi 'di ba like sa PBB, sa Pinoy Big Brother, actually hindi sila basta-basta nagpapasok doon eh. Talaga nagko-contact sila ng ng interview muna, tinitest nila. Kasi kailangan sa camera screening yan eh. Kasi alam nila pag nanalo yan sa PBB, magiging artista yan. So hindi naman usapan doon kung maganda ka o pangit ka. Ang usapan doon kung may dating ka sa camera. At yung appeal mo, kung malakas ang loob mo, paano ka magsalita. For sure naman, ang PBB, hindi sila kukuha ng doon, kimi. Yung tahimik lang. Mahiyain. For sure, hindi nila pipiliin yun. Halos lahat, lalo ng mga batch 1 PBB, parang naging artista lahat eh. Oo, usually ganoon naman eh, 'di ba? Usually ganoon naman yung usually ganoon naman yung mga sa PBB. Na kapag nag-conduct sila ng ganun, kukunin nila yung syempre yung medyo malakas sa loob, nagsasalita, at saka may dating. Kasi alam naman nila na ima-market din nila yung mga sasali dun sa PBB. Which is totoo naman yun, di ba? Oo, kasi, ano bang purpose nun after, di ba? Maging artista sila, sumikat sila. Ima-market sila, of course. Ima-market sila eh, syempre, di ba? I-expect na yung future ng mga yan kung yun na magkakatalo na lang yan kung sino mas magaling. Kaya nga ang point nga dito, since nasa YouTube sila, of course kailangan nila makakuha ng malakas sa camera. May dating talaga. Malakas sa tao. Syempre kasi let's admit si Kalingap Rob, aside from helping, kailangan din niya ng views niya sa channel niya, which is also helps dun sa mga Kalingap Angels, di ba? Tsaka iniisip niya long term. Iniisip niya yung long term kasi iniisip niya na kailangan maraming part. Pag binalag ko to, dapat makarami sila ng serye o ng episode. Siyempre kung hindi naman tatangkilikin agad sa umpisa siguro may tatangkilik, pero ang tanong, tatagal ba sa market? Yeah, maganda kasi yung feedback kay Krista eh. Parang mga ilang video pa lang, patok na eh. Nag-boom. Sabi nga niya, nag-conduct siya ng sinubukan niya kasi sabi ng mga supporters ng MEC din, subukan. Di sinubukan ni Kalingap Rob. And then, nung sinubukan niya naman kay Krista. May ganun pala. Oo, nagpa-survey pa nga siya. May nag-suggest. Sinubukan niya, nasa live niya yun eh. So, sinubukan niya. Kaya lang, syempre, yung iba naman nag-iisip, mas marami kasi nag-vote dun sa ginawa yung survey. Kaya lang,
Hindi lang naman kasi sa botohan din yun eh. Titignan mo talaga yung lakas ng video eh. Yung comments, interaction ng mga viewers, likes, shares. Just, maraming hindi lang sa survey kasi yun eh. Kung ikaw ay content creator. Oo. Maraming factors tinignan si Kalinga Prab doon. So, tinignan din niya syempre yung paano yung sa tao, ilan yung views. Diba? Interaction din. Feedback. Mas maraming nag-interact. Mas maraming na interest. Parang mas maraming nag-show ng interest dun sa love. Actually, ang nagustuhan ko sa Mikris kasi yung mga nagko-comment, talagang sinasabi nila magandang chemistry, ganon, bagay sila, ang ganda ng tandem, ang napakasaya. About dun sa Mick din naman, although may nagko-comment talaga okay yung chemistry, pero napaka-minimal. Ang lagi sinasabi ng mga viewers, bagay sila kasi same ng edad. So, parang ganon. So, kung ikaw, kasi as a content creator, ako kasi reviewer din ako, reactor ako, hindi ko titignan yung edad eh. Titignan ko yung lakas niya sa camera. Yung charisma. Oo. Kasi, combination. Kahit anong age pa yan, kung talaga namang may talent, papakikita naman yan eh. Ganun lang naman yun. So, So, yun yung nakita ko doon. Parang mahina yung audio mo. Ano? Mahina. Ayan, narinig mo na ako. Ano sa mo? Teka. Ayan, narinig mo na ako. Okay na. Okay. Baka namumove ko lang. Sorry. Yun nga, kasi nga, si Krista, unang sabak pa lang niya, meron na siyang pinakitang talent na na-catch yung viewers. Which is yun yung importante dun sa YouTube. Kailangan pa-catch mo yung viewers eh. Hindi ka naman pwede mag-YouTube na wala lang, di ba? Oo. So, views dapat pa rin merong something. May something sa'yo na pinanood nila, which is yung chemistry. Hindi nila tinignan yung edad eh. Oo, tsaka napansin ko nga, nagulat ako kasi masabi mo din na may lakas din tong tandem. Kasi nga, ultimo, nasa ibang love team, nagustuhan siya. Ibig sabihin, talagang malakas ang dating niya. Like, nag-comment kanina, number 1 niya, Jomcar. Second, Edsy. Ngayon, ginawa niya number 1, may Chris. Ibig sabihin, may dating talaga. Oo, di ba? Bigla napalitan yung number 1 niya. Kasi kung walang dating to, yung iba, may nagko-comment naman na doon lang sila, Edsy lang sila, Danjoy lang sila, Jumper lang sila. May mga ganun nagko-comment, pero napapansin ko, yung may mga love team na bias. Gusto nila yung Mikris eh. So, ibig sabihin, talagang may dating sa viewers, di ba? Makikita mo naman yan yung response ng mga viewers. Response. Interaction din. Very positive. Very positive. Yun nga eh. So, let's see, try natin na magbasa pa ng mga comments dito. Ano ba magandang comment dito? Wala bang medyo ito na lang, si Edna Cosico. Shoutout natin to. Ayan, sa Mr. Marzano, napakagaling nilang dalawa at bagay sila. Sobrang ang lakas ng charisma nila, Mikoy at Krista. So, nakakaligalig at ang sarap nila panoorin, hindi nakakasawa. Yeah. Talagang charisma yung binabanggit nila rito, ano? So, talagang hindi, iba kasi, wag lang talaga nilang masamain. Wag nilang tignan yung edad. Kasi kahit sa mundo ng entertainment, hindi usapan kasi kung, yung talaga dito yung charisma talaga eh. Yung as entertainment, ganun talaga eh. Di ba? So, it's purely entertainment naman, di ba? Ano naman yan? Pa tayo ng medyo kakaibang si Celestina Lagarto. Ano bang comment niya? Yan, babe. Sabi niya, lalakas pa yan kasi si Krista na panood ko na sa, mabait siya, kausap magaling, diretso sa mata, sumagot, napakaganda na boses kumanta, nakangiti pa, kumakanta, walang ka-arty-arty. Arty-arty. Ito si Chili Warsner. Chili Wars. Okay, kailangan kasi ng singer yung action yung gesture para gumanda pa yung boses niya. So, yung boses or maabot nila yung mas magandang smooth na kanta sa gesture ng kamay. Kasi gumaganon siya, di ba? Parang gumaganon siya, tapos tumataas ang kilay niya. So, gumaganon siya. So, pinifeel niya yung kanta, nagbibigay siya ng gesture. Tsaka kumukuha siya ng tono eh, no? Sabi ni OFW Mamita, ito yung nag-comment sa last video reaction natin eh.
Talaga? Oo nga. Sabi niya, diretso talaga ako sa playlist mo, kabayan. Nako, 6 times na ako manood doon sa video ni Macris. Ang sweet niyo mag-asawa. O, diba? Natuwa sila sa atin. Kahit, na tayo, nagkikiligan. So, new subscriber po ako dahil sa Macris. So, proud Team Biik. Alice Dixon, malaking hawig niya. Talaga? Pwede rin. Mukha pa niya si Alex Dixon. Yeah, siguro, pwede. Actually, may aura. Meron siya. Actually, pag may mga moment na hawig niya, mayroong aura. Oh. Parang may mga kilo siya na ala Alex Dixon. Siguro ngumingiti siya, I don't know. Parang, kaya nasabi siguro ni Madam. May mga point na ganon. Yeah. So, try pa natin magbasa. Diba? So, ang dami nilang nanonood na, oh. Oo, marami talaga. Nagulat ako. Napasubscribe nga sila eh. Napasubscribe sila dahil dyan. Try natin si Totoy Marquez. Mukhang maganda tong comment niya eh. Medyo lakayan mo, babe. Konti. Teka lang. Wala yung salamin ko. Oo, kasi ang problema dito. Ako na nagbabasa. Sige, ako na magbabasa para kasi medyo medyo yung natin eh. Hindi ko pwede pag nilita ko kasi hindi nababasa lahat eh. Ako magbabasa. Totoy Marquez, si Krista ay naiba talaga ang kabutihan na magalang na bata, maasikaso sa mga tumutulong sa kanya at dapat maging isang idolo siya. Na mga kabataan sa murang edad niya ay di siya namili ng pagkakitaan namili. Hindi siya pumili, no? Namili kasi namili parang bumili. Hindi siya namili ng pagkakitaan kahit pag-alaga ng baboy ay pinagtiisan niya. Wala akong masabi kundi suportahan natin ang singing Angels Macris, di ba? Chapter 15 verse 5. For without me you can do nothing. Without me you can do nothing. God bless all Kalinga family, mga Flying Angels na mga sponsor na sa ibang bansa viewers. Jesus love us. Anyway, lahat naman sila lahat naman sila guys talagang deserve. Kailan talagang si Krista ay talagang binayaan ng talent. Yun yung naging edge niya, nakita ko yung talent. Ako na may kanya-kanya silang talent. And kasi lahat naman. For me naman, lagi kasing makakahanap. It doesn't mean na kapag may bago, papalitan mo na yung luma, di ba? I mean, it's part of the game. So, dapat may bagong muka, bagong talent. That's normal. Oo, tsaka usually ganun kahit sa naman sa showbiz, ganun naman eh. No, they diba? Kasi yung mga artista ba 10 years ago or something 20 years ago, nakikita mo pa ba sila? Nagbabago kasi yung trending talaga eh. Actually, normal. Siyempre, iba na yung ngayon eh, yung gusto ng tao. Oo, diba? So, sabi ni Chili Warsner, ako na magbabasa. Iba talaga FB talaga ginagamit ng Pinoy, kaya dapat same upload ni Kalinga Prab sa White at FB. Maganda talaga mga taga Bicol. I vote nyo Bicol Party List. Maraming artista galing sa Bicol. Noro Honor at Eddie Garcia ng mga taga Bicol yan. Talented at artistahan ng mga taga Bicol. Tatay ko taga Bicol din. Oo nga. Actually, hindi ko rin na-expect eh. Pero kasi ang laki rin ng Bicol eh. So, ang dami rin. Oo, pero yung sinasabi niyang upload ni Kalinga Prab, same sa YT sa FB. Ako mag-a-advise ako Kalinga Prab, wag sa FB. Pangit ng FB. Ang lit ng bigayan dyan. So, pwede siyang mag-FB, pero yung konti-konti. Kasi pag yung post niya sa YT, same sa FB, nako po. Yung mangyayari, manonood na lang sa FB, sa Facebook. Ang Facebook, napakababa magbigay niya. Ako hindi ako monetize eh. Ang hirap kumita dyan sa Facebook eh. At the same time, paiba-iba siya ng rules. Parang nag-live ka na dun, parang wala pa rin epekto eh. Tsaka paiba-iba ng rules. Ang YouTube kasi mas maganda. Para sa akin, okay naman yung suggestion niya. Kaya lang, as content creator, talo ka dyan sa Facebook. Magulong dyan sa Facebook. Diba? So, mahina yan. Pero, okay din naman sa Facebook. Pero, wag yung parang buong-buo ng video pa dumi-upload. YouTube pa rin ako. Oo. Actually, kaya nga may mga kilala kong vlogger, nagsisisila eh. Kasi, pinabayaan nila yung YouTube nila. Nag-focus sila sa Facebook. Talaga? Mababa yung bigay ni YouTube. Ni Facebook. Oo. Nag-focus sila. Dapat kasi pag social media, lahat ng ways. Pero, i-weigh mo kung sino talaga yung mas nagbibigay ng
mas okay yung bayad or payment, 'di ba? Yung revenue. Oo. At basa pa tayo, may nag-ano dito, nag-comment. Mababasa mo ba siya? Si Ligaya? First of all, medyo lalapit ako. Compliment po sa inyo. Kayo ang number 1 reaction sa akin. Wow, thank you. Thank you po. So, ang galing nyo mag-reaction. Logic at parehas sa totoo lang ang mga sinasabi nyo. The way nyo i-deliver ang mga right words sa topics, edukato, or komento nyo. Ayan. So, grabe. Love you po, Mi Chris. Good luck. Ayan. So, compliment rin po kay Kuya Rob and K-Boys, di ba? Bravisi. Kasi galing siyang Italy. Kaya may mga terms siya na mga parang hindi ako familiar. Oo rin eh. Kaya nung sinabi niyang Brazimi, taga-Italy pala si Madam. Iniisip ko, wrong spelling ba si Ma'am? Pero hindi. Tama naman pala siya. So ako po yung mali. Taga-Italy siya. Pasensya na po. Taga-Italy pala siya. From Italy. Watch from Italy. Oo, kasi nga, yeah. Shoutout po sa lahat ng mga Team Biik dyan sa Italy. Shoutout po sa inyo, Ma'am Ligaya. Thanks so much po sa pag-support sa akin. At Vilma Santos, si Vilma Santos, nandito. Akala ko nagkakampan niya yan. Ba't nandyan? Vilma Santos, hello ma'am. Good morning, Sir Mars. Masabi ko lang sa mga bashers na may Chris, sorry na lang kung si Krista pinili. Mas bagay talaga sila ni Kalingap Mikoy. Kaya tigilan na kakasalita ng di maganda kay Mikoy at Krista. God bless, Sir Mars. So, ikaw masasabi mo sa mga basher ng Mick Chris. Ako, tigilan nila yan. Hindi makakatulong sa buhay nila yan. Yeah, lagi may bashers. Hindi mawawala yan. Oo. So, ano na lang, tawag dito. Tuloy niyo pa rin, huwag niyo pasin yung mga yan. Oo, tuloy lang, no? Pero anyway, I mean, diba? Pero later on, tsaka later on, makaka-move on yan. May isip nila, mahirap yung meron kang yung may bitterness ka. Entertainment lang naman yan eh. Wala namang, kumbaga, hindi naman kabawasan yan. Kung kunwari, hindi na sunod yung gusto mo in a love team, no? O tandem, edi move on na lang. Ganun na lang magagawa. Oo, di ba? I mean, mas masarap pa rin sa suporta. Sige. Support lang. Manood lang tayo. Maging happy lang kayo. Kung may mga hindi kayo gusto, pwede nyo naman sabihin in a nice way, without bashing, di ba? So parang sabihin nyo, Kalingap Rob, napansin ako, ba't ganun. So you can ask them. Pero kasi, lawakan nyo lang yung isip nyo na wala na kaiba dito, nagkakantahan lang naman, guys. Oo, iba naman akala mo sabihin, binubugaw da. Grabe. Alam niyo ba yung word na bugaw? Well, ayoko mag-describe, pero iba yung bugaw. Napakalaki, wala akong nakita. Iba yun. Bugaw is word na, pokpok yun eh. Di ba? Actually, sa Pilipino kasi, may meron tayong tinatawag na nirereto. Di ba sa atin may reto eh. Igigintulay ka. Which is hindi naman masama yun eh. Kung ireto mo yung di ba? Pero sa usapang panliligawan niya. Pero ito is entertainment. Walang bugawan dito. Walang pambubugaw na doon. Ang makulit dito yung utak nung nagsabi na yun. Siguro, bugawin yung utak niya. Hindi. Langaw. Di ba? Hindi. Kung naintindihan mo yung word na bugaw, hindi mo sasabihin yun. Oo. Kung lang matinong isip mo, hindi mo sasabihin yun. Lalo na matanda ka na. Naintindihan mo yung word na bugaw, hindi mo sasabihin kasi wala akong nakitang bugaw doon. Alam mo yung word na bugaw? Ayoko na-explain, no? Pero wala talaga eh. Oo, grabe talaga. Bugaw, ang OA. So anyway, try natin to na basa pa tayo. Magbabasa muna para medyo mabilis. Check ka rabot talent. Okay lang. Hindi kasi medyo marami sila eh. Baka magtampo iba din na shoutout. Check ka rabot talented si Krista, dancer, volleyball, singer, bata pa kasi hindi siya mayayain tulad ng ibang angel. Si Naida. Okay Mars, ikaw ang aabangan ko mag-reactor sa Mick Chris, super galing. Thanks so much po. Grabe yun At kay Lourdes de los Reyes, good vibes, love you, Neng, Krista. At ma'am, thanks so much po sa mga umaabang sa akin Grabe kayo. Don't worry guys. Magla-live tayo. Hindi ko ibibiguin pa nag-live tayo reaction video. At Flor Pasco, maganda na magaling kumanta. Sa kawalang arte pagkausap, diretso siya sa mata, hindi nalingon at hindi rin natakip ng bunganga gaya ng iba, sabi niya.
At Vicky Ragin din, I love Chris sa galing. At actually, malaki kasing advantage talaga yung malaki advantage kasi yung natingin sa mata. Di ba? Oo. Yung para kasi nangusap ka eh. Ayan, narinig mo na ako. Isa pa, sige. Ayan, narinig mo na ako. Narinig mo na ako. Nawawala. Sige, isa pa. Sige, ba't nawawala? Yan, okay na. Okay na. Okay. Naka-Bluetooth kasi ako pa. Kaya pala. Kasi, iba kasi yung meaning ng pag nangungusap sa mata, meaning eye-to-eye contact lang, nagkakaintindihan kayo. Oo. Yeah. Diba? Parang, sa mata lang, makikita mo na, okay, nagigets ko na. Actually, ang mga viewers kasi talagang madalas natingin yan sa mata. Oo, kasi syempre, kahit nga sa pag-reaction video ko natingin sila sa mata. Ang napapansin nila palagi, mata ko Ang cute kasi ni Krista, tumataas sa kilay. Actually, hindi marunong magtaas ng kilay. So, ang galing niya. Pero yung kilay ni Krista, napansin ko, dalawa yan, sabay. Kaya niyang, tingnan mo yan, matulad. Yan, dalawang mata, kaya niyang isabay na pagtaas Ganyan katindi si Krista. So, try pa natin magbasa ng mga comments, guys. Pasasya lang po, guys, kung di kayo namin lahat masya-shoutout, mababasa. Madami. Si Noemi Kasunkad, shoutout, 100 times daw pinanood niya ang Krista. Ami Chris, ako may edad na pero pag manood na ako kumakanta sila, I'm very happy. Mabuti pa tong ibang mga may edad na mga viewers natin, yung mga senior citizen. Pero nagugulat ako, may mga senior citizen, basher, Pero ito, natutuwa din ako sa mga senior citizen, yung mga nanay natin, tatay natin. Okay yung feedback nila sa okay yung feedback nila sa Chris Pero yung iba makikitid mag-isip Ba't kaya may ganun? Actually I don't know. Siguro ganun tayo sa mag-isip. Or maybe sa mga bad experience nila. Hindi nila naranasan yung tamang di ba Kaya malungkot ang buhay talaga. May ganun. Kasi pero meron pala dito nabasa ko, babe. Sabi niya pala, sorry interrupt kita. Sana maisipan sabi ni Millet. Yan. Sana maisipan ni Kalinga Prob na pag-aralin si Krista ng voice lessons for further development. Which is good, Oo, pwede yun. Tsaka yun, iba-vlog din yun. Pwedeng i-vlog nila yun. Oo. Aside from the studying sa future, iba rin talaga pag nurture mo yung talent mo may point naman. Yung napalawak. Diba? Tsaka kasi, magiging edge at or hanap buhay yan ni Krista pagdating ng araw yung pagkante. Yeah, oo. Yeah. Kasi, it doesn't mean na nakagraduate ka, automatically is okay na yung buhay mo after katulad, di ba? Tsaka actually yung pagdating sa entertainment, mas malaki ang pera dyan. Yes. Meron, ibang may mga doctor, engineer, pag magaling sila kumanta, mas piniportion nila kumante. Maging entertainment na Kasi nag-enjoy sila at the same time, malaki din naman bigay dyan. Pera. Kasi I think yung mga ibang artista, I think sila Michael D, matatalino yan Pero yung na-person nila, di ba? Na-person nila maging comedian. Entertainment pinili nila. Comedian na matalino. Pero ang naging person nila, si Eugene Domingo, matalino yan. UP graduate yan. Sila Nonoy Zuniga, mga doktor, pero diba? pinili nila maging singer. Entertainment. Kasi andun talaga yung gusto mo So, hindi naman masamang pag-aaral, pero at the same time, mas malaki opportunity kung saan ka may talent. Oo. Tsaka, thank you kay Millet Magsombol. Ang ganda ng comment mo. Sana mapakinggan to ni Kalinga Prob. Dapat nga, mabigyan ng voice lesson nga to si Krista. For me, that's good. Actually, ako din. Kasi, napansin ko sa kanta niya, very amateur pa. Pero at the same time, kahit amateur yung kanta niya, maganda. At maganda na siya kumante. So, if you, napalago pa yung talent niya, for sure, mas gaganda pa yun. For sure, gaganda pa yan. Naniniwala ako dyan. At, yun, sige. So, mas gaganda pa yung, mas gagaling pa siyang kumanta. Baka bumibirit na si Krista after ilang taon. Grabe nga, alam mo, itong comment ko, parang ngayon ko na-experience ulit, yung ganito karaming comment,
Sa mga reaction video ko, ang dami. Parang hindi naubos. Oo, parang kasi, dati kasi babasa rin ako ng mga comments mo. Yung mga okay lang, ganun, di ba? Oo. Ngayon kasi ang dami nilang mga sinasabi. Tsaka ang comment nila, napakahaba. Na-overwhelmed din ako, Sobrang dami, no? So, grabe talaga. So, try natin magbasa. Sabi ni Zenaida Buera, ilang beses ko pinanood sa TV ko talaga, pinabalik-balik ng pinapanood ko. Habang nandito ako sa store ko, pabalik-balik ko nga ng panood at naiyak ako at kinilig. Hindi ko maintindihan bakit ako naiyak. Grabe. Naku, ma'am. Fever na ng Mick Christian. Delikado. Viral na, ibig sabihin. Kasi sobrang saya niya. Sobrang saya niya. Tulad nito si Teresa Ku, may Chris tayo at Danjoy, sila yung gusto ko na love team. Diba? So talagang sabi ni Ruchi Manzano, wow, ang galing naman ng Chris at Mikoy talaga. Sana tuloy-tuloy na, sobra karisma talaga at di maarte. Magalang pa. Sana di siya magbago pa. Tubayan ka ng Diyos lagi. Sana di siya bitawan ni Mikoy. Tuloy-tuloy na yung mga pangarap nila. Dasal lang, walang imposible sa Diyos. At Lourdes de los Reyes, may talaga pong maganda pero hindi ma-appeal. May simple lang but then very strong ang appeal. Ay, agad na ito. Oo. Ano masabi mo dyan? Ito sinabi ni Lourdes de los Reyes. Kasi na-comment ko to may talagang pong maganda pero hindi ma-appeal. May simple lang pero but then very strong ang appeal. Ito na-explain ko to kay Julina Magdangal. Di ba si Julina Magdangal, hindi naman siya ganun kaganda Maganda siya, cute, pero hindi siya as compared sa pang Miss Universe, malaki si Conception. Hindi ganun yung itsura niya Pero, ang lakas ng appeal. No? Yeah, oo. Yun yung meron kay Krista. Ayan, narinig mo ako? Sige, tuloy mo, sige. Ayan. Yun yung meron kay Krista, meron siyang charisma tsaka appeal sa TV. It's very important nga. Kung gusto mo mapunta sa gantong entertainment, kailangan pag nasa camera ka, ang ganda ng dating mo. Oo. Yun yung meron sa kanya. So, wala yan sa ganda. Wala siya sa yung tipong stage presence yung tawag ata stage presence. Oo. Yung stage kasi, presence mo. Meron kasi diyan, maganda lang siya, pero nakakaumay. Walang dating sa viewers. Kasi may ganyan Kasi, di ba, may mga talent portion. Nakapanood ako niyan talent portion. Ang ganda-ganda nung babae. Actually, ang ganda-ganda niya. Pero hindi pa rin siya pinili. Kasi parang sobrang ganda niya pero walang dating dun sa magiging character na gusto nila. So, siguro hindi niya napili. So, di ba? Tama yan. Kasi, ultimo, ito sige. May mga comedian tayo na hindi naman magaganda, di ba? I mean, I'm not saying na maganda tayo. Like, example, si Pokwang. Si Eugene Domingo. Di ba? Si Ai. Di ba sila super ganda. Oo, pero may dating, di ba? Yeah. So, pa makikita mo, mabilis yung isip nila, tapos stage presence. Alam mo yun, parang may appeal sila sa camera. Oo. So, parang, I'm not saying it's really about the beauty. It's more about kung paano mo i-project yung sarili mo sa camera. Yeah, true. Oo, kasi minsan, iba kasi nabobore pag ang tagal magsalita, iisipin po kung sasabihin. Pero sila, ang bilis. Diba? Parang, buti nga nandyan ka, kasi ako talaga matagal ako. Tsaka yung ad-lib minsan kasi, kailangan magaling ka rin mag-ad-lib sa entertainment. Sa mga vlog. Kasi sa vlog, magaling ka mag-ad-lib. Kasi, yun ang problema ng... kahit 10 oras ako magsalita, di ako maubusan. Diba? Kasi parang, kwento lang natin. Parang sa ating dalawa, ikaw yung nagpakwento Ako yung, sige lang. Daya mo Haligang kita dyan So, siya yung nagdadala minsan. Especially sa mga ganito. So, parang ikaw yung nagpakwento. So, ako naman, okay. Oo nga Listener type lang ako. Pero natutuwa ako sa mga comment ng mga viewers natin, no? Salamat talaga, grabe, Alam mo, till now, talagang hindi ko kayang, hindi ko maintindihan bakit ang daming comment, grabe. Sabi ni Jos Banal, kung ibebenta ni Krista, yung mga bake niya, laking pera na yan dyan sa atin. Dahil alam ko, ang presyo ng bake dyan sa atin ay 5K lang. Laking tulong na sa family niya. At kay Christy Besa, ito, try natin basa. Ako lang magbabasa ha. Mas na-entertain ako, Sir Marzan, sa tambalan nila kahit hindi sila professional singer. Gusto ko sila panoorin. Nako.
Gusto ko sila panoorin. Umay na kasi ako sa iba, sabi niya. Next Beyonce po siya para sa akin, maraming talent. Uy, grabe, pwede. Next Beyonce daw si Krista. Oh. Si Beyonce kasi, ang talent ni Beyonce talagang maganda si Beyonce at pag sumayaw. Galing. Yun ang talent ni Beyonce. Sige, basa pa tayo. Oo nga. Ding Vera, superstar siya ng Kalingap, Teresa Q. Lalo na makaayos siya, lalo maganda siya. Maayusan siya si Krista, maganda siya, galing siya, hindi mayayain siya. Julina yun ng Kalingap ng Daet. Talagang Julina, no? Julina magdangal na. O, diba? Kasi wala ng boses. Ayan, meron na. Isa pa. Ayan, go. Isa pa. Wala. Hello. Hello. Okay na. Okay. Pag namamute ako, natawa wala. Sorry. Oo nga, nawawala yung Sabi ni Linding Gal, next jump car tandem na to. Ito daw ang susunod sa jump car. Jump car ka agad din. Well, mali mo, di ba? Mali mo. Can't say that. Mali mo naman. Dami nagko-comment sa... na yan. Oo, mali natin. Ako, I'm hoping. Siyempre, lahat naman sila, kahit naman ako tatanungin. Actually, sa akin, wala naman yan sa Kaya lang, syempre, by views, talaga mayroong ranking. Kasi sa views yan makikita sa views, sa lakas ng interaction ng mga viewers. So, para sa akin naman, kung ako tatanungin, lahat sila. Kaya lang, let's admit, meron talagang malakas, merong mahina. Ganun talaga sa Kahit saan naman. Kahit sa trabaho, kahit sa eskwelahan, kahit sa larangan, may malakas at may mahina talaga. No? Sa akin, it really depends eh. So, for now, I'm enjoying Krista and McCoy singing in tandem. Pero yun, ito medyo malapit na tayo matapos. Ikaw, sa tingin mo, anong bibigay mo advice sa mga viewers ng Mick Chris? Sa tingin mo, babe? Yun nga, for me, enjoy nyo lang. Huwag nyo masyadong advance pag-isip. Medyo futuristic yung iba. Oo nga eh. Daig pa daig pa yung manghuhula. Iba naulaan nila magiging magjowa. Tapos, isipin nyo bata yon. Kung sasabihan yung bugaw, ang pangit, di ba? Oo. Tsaka mukha kasi lang tanga. Hindi, tanga talaga. Hindi kasi, nababastos din si Krista noon, ha? Hindi, sabihin yung bugaw. Tsaka nag-reflect sa pag-uugali niya, pero mo sabihin mong bugaw. Ano yung po? Diba? Hindi mo naiintindihan yung word na bugaw. Tsaka minsan natatawa nga ako, binabash nila si Kalinga Prab na binubugaw daw yung minor. Pero sila, they keep saying bugaw. Sila nga yung umaabuso sa minor eh. Sila nga yung dapat na isilipin nila yung sarili nila kasi biro mo, sinasabihan mong binubugaw yung minor. Baka nga ikaw pa dapat i-demand eh. Yung isa pa nag-comment, sabi niya, tinikman lang daw ni Mikoy si Eden. Naganap ng mas malasa. Ang tinutukoy niya si Krista. Di ba yun ay malino na paglabag yun sa minor? Mga bobo nga. Nakalampate. Yeah, actually kung pwede na magtakas si Rab. Ayan, narinig mo na ako. Ayan, lalapit ako. Sige. Ayan. Kung pwede na magtakas sila, pwede ko yung kaso ng live eh. Pero syempre, hindi naman gagawin ni... Talagang pwedeng kasuhan yung mga tanga na yun. Diba? Para siyang cyberbullying ang type eh. Hindi ba parang nagko-comment sila na ganito si Rob, ganito yung ginagawa, pero sila hindi nila nakikita yung sarili nila. Oo, kaya bago kayo magsalita guys, isipin niyo muna kasi the term bugaw, hindi magandang sabihin niya, especially batang babae yun. Pangit. Ang pangit talaga. Ay, kung anak ko si Krista, di ba? Ba't ko sabihin ng... lalo na, galing yan sa mga matatanda. No? Ako, maintindihan ko pa kung teenager yung nagsabi kasi maintindihan ko bata eh. Pero yung mga ganyang edad, mga ganyang edad ng marinig, nako, sarap, chinelasin eh. Di ba? Mga lintik yan. Oo. Pero nakakatuwa naman ako, natutuwa naman ako, yung mga senior citizen ng Mick Chris na nanonood, malawak ang pangunawa. Hindi nag-iisip ng masama sa kapwa. Hindi naman natin nila lahat yun. Hindi naman natin nila lahat yun. So, may mga ilan-ilan nagko-comment lang na, please lang, bago kayo mag-comment, isipin nyo muna yung mga sinasabi nyo ha, kasi anak nyo yung babae, tapos sasabihan nyo ng gano'n. Ano mararamdaman mo? So, nakaka-visit. Hindi siya maganda.
Di ba? Kung anong pinagsasabi, parang wala namang bearing, wala naman siyang evidence. Yun nga. Nasabihin niya yun. So, ako naman, for Krista, tuloy lang nila, and Mikoy, di ba? Si Mikoy kasi, huwag niyong tignan yung edad ni Mikoy kasi alam niyo, wala naman sa edad yan, tsaka usapan na naman to, Oo. Tsaka whatever happens naman, wala na silang pakialam doon. Buhay nila yun eh. Hindi nila buhay yung buhay nila yan eh. Oo. Di ba? I mean, huwag muna kayong advance. Sa akin, for the sake of argument, ibigay natin yung gusto nila. Kunwari, magjowa, wala kayong pakialam doon. Di ba? Pero syempre, hindi ko naman sinasabing... Sila naman yung na-involve at ikaw ba yung nakipag-jowa? Problema. Problema nila yun. Kung may nilabag sila problema nila yun, hindi nyo problema yun. Pero syempre, ang point ko lang dito is, inaano ka lang yung argument nila, in the end of the day, wala kang pakialam sa mga buhay ng mga yan. Problema yung buhay mo. Yan masasabi ko. Pero, ano lang talaga... Oo, pero syempre in the end, inulit nga ni Kalinga Prab, ang purpose niya is makatulong at entertainment lang. Yun lang naman yun. Alam mo kasi, being a content creator si Kalinga Prab, kailangan niya ng views para makatulong siya. Ang hirap kasi naman na, okay, nag-play ako ng video, nag-create ako ng content, pero hindi binapanood. Paano kakita? Oo. Tsaka gagastos siya eh. Gagastos siya dun eh, di ba? Oo. Hindi naman pwede. Naman binabayaran sila after. Di, tsaka yung kakainin nila, yung ginas silang gasolina papunta doon. Di ba? Oo. I mean, di nila iniisip okay lang yan. Kasi iniisip na nila yung gusto nila. Edad, tsaka bata. Tsaka ano pa yung titignan nila? Parang mas matutulungan daw kasi ganito. Pati yung bahay ata, kinokomenta nila, nakatira daw sa bato. Bato kasi may pera. Hindi naman gano'n. Kami, nakatira kami sa bato. Nakikitira lang kami. Pero mahirap lang kami. Nakatira kami sa apartment. Bato yun, di ba? Pero hindi namin bahay. Oo, nakikitira lang kami. Tsaka isa pa, kung sabihin nila yung minor si Krista, lahat, kahit 17 years old, minor pa rin naman yun. 17? 16, 15, minor yun. 17, 16, minor. Hindi usapan doon. Hindi kasi ang iniisip nila, 15. Sabi natin, kaya sabi mo, for the sake of argument, 12. Ang 12 to 17, minor yan sa batas. Wala pinagkaiba, minor pa rin yun. Yeah, teenager, wala. Same lang yan. Tsaka kung for entertainment lang naman, for kanta lang naman, walang mali doon. Sila, ang mali talaga yung isip isipin nyo na lang na, matutulungan si Krista. Yun lang, oo. Kapag nag-boom siya, di ba? Pag sumikat si Krista, matutulungan siya, tsaka yung family niya. Hindi na siya mag-aalaga ng biik. Oo nga. Tsaka kita mo naman sa mga reels, di ba? Kung nanonood ka sa Facebook, sa mga reels, yung mga bata nga, yung babatang maliit kita mo, meron pa nga, puro banat about sa pag-ibig. Sabi ko, ito, banat ng banat about sa pag-ibig. Minsan matatawa ka nga. Sabi ko, pero mo, ang bata-bata niya, nag-a-advise about sa pag-ibig? Wala pang alam to. Di ba? Minsan numuhugot, bumabanat. Yun ba? Di ba? Grabe. Pero bakit ganon? Hindi na na magulang kasi entertainment at pinagkakitaan nila sa social media yung anak nila. Oo, yun. Yun na lang i-bash niya, yung magulang nun. Wala ka, I mean, yun na lang i-bash nila yung mga magulang na gano'n. Hindi, tsaka wala naman kasi entertainment, wala naman, siguro kulitan Wala namang ginagawang masama. Kumaga, banat lang na Ang magiging masama na lang yun, pag medyo foul yung sinasabi. Pero kung nagjo-joke na parang nagpapatawa, entertainment, alam mo, mahal kita. Kaya lang ganito. May ganun pwede naman yun Wala masama dun Oo, wag nila, wala naman Tsaka wala ka. Ang dami-dami nilang matanda dyan. Ayan, narinig mo na ako. Sige, Ayan. Lagi ako nawawala. Kasi naka-bluetooth yung mic ko. So, ayan, narinig mo na ako, babe. Okay na. Sorry, Okay lang, nahina lang. Sige. Okay na. Pagpasensyaan nyo na kami. LDR kasi, kaya malayo kami. So, ito lang yung way. Kasi tata kasi dito tayo di ba? Oo nga. Nasa Singapore kasi ako sa Pilipinas Oo, nasa Pilipinas. So, ayan. So, sinasama ko tong asawa ko kasi gusto ko din naman yung mga ginagawa niya na entertain ako. So, gusto ko makisali. And thank you for that. Pero anyway, mag-isang oras na tayo. Pero
Yun lang. Thanks so much sa advice mo. Basta sa akin, sa mga viewers na may Chris, tuloy nyo lang po yung supportan nyo. Pero siyempre, huwag tayo makipag-away. Let's move on. Let's focus na lang sa favorite natin mga love team. Ang sa akin naman guys, ako, hindi ko iniisip kung sino yung pinakamagaling, sino yung pinakamalakas. Ang sa akin lang guys is, doon tayo sa focus na mag-enjoy tayo at the same time, makatulong, no? Lalo na dito sa programa ng Kalinga. Pero naman ang focus ko Ngayon, kung sa tingin nyo talagang ayaw nyo sa Chris, much better na tumahimik na lang. Diba, no? Yeah. Correct ka dyan. Correct. So, anyway, nag-enjoy ka ba sa podcast natin? Isang oras dito. Oo nga, nag-enjoy naman ako magbasa ng comments and magbigay ng komento. Sa mga, sa mga viewers mo. Ayan, ay nakakatawa. Thank you for subscribing to Marsanyo. Kasi syempre, at least, pinapanood yung mga videos niya. Maraming salamat po. At the same time po, suggest lang po kayo, gusto nyo gawin, kasi record lang po ito. So, pwede namin gawin to sa live. Then, kung may gusto kayong topic na pag-usapan, hindi lang sa Chris, bigay lang po, suggest po kayo, ano yung gusto nyo pag-usapan. Yeah, comment below, di ba? Comment lang, iba, usapang mag-asawa, usapang LDR, anything po, any topic, pwede namin gawin. Mag-suggest po kayo dyan. Yes. No, hindi lang basta Chris, basta lahat, pwede po yan pag-usapan natin. Tsaka basta, ano naman to it's our own opinion. So, if meron kaming hindi nyo nagustuhan, so maybe, na lang, siguro respect yung opinion namin as we respect yours. And you can also correct us if you think na, medyo foul yung sinabi mo doon na, so it's okay. Okay lang sa amin. Open-minded kami sa mga bagay. In the end of the day, kayo pa rin po masusunod kung sino paniniwalaan nyo. And ang opinion naman po is amin lang to, pero hindi po namin to pinipilit. At di namin sinasabi na tama lahat ng sinasabi namin. So, maaaring iba yung perception nyo sa perception namin. No? Anyway guys, maraming salamat. Sana po yung nag-enjoy kayo. At hanggang dito na lang. And paalam ka na muna, babe. Yeah, good night sa inyo. Ay, kasi gabi ngayon. So, salamat. And next topic ulit. Next podcast. See you again soon. See you again. And thanks so much po sa lahat ng mga sabay sa amin. Thanks so much po. Anyway, this is Marzano again. At laging tatandaan, ang taong bitter ay walang forever. And to God be the glory. And magandang araw sa inyo lahat, guys. Paalam na po. Bye-bye, guys. Thanks so much.